Naisipan ko ngang ilipat ngayon ang mga gulay na tanim ko. Pinakayas nga at pinagtutuka ito ng mga manok. Malalaki na nga sana lahat ng mga gulay meron ako. Kaso nga bawat alis ko ay pinagpupuntahan nga ito ng mga manok. Unti na lang nga ang mga natirang gulay dito. Kaya nga napagpasyahan kong ilipat na lang sila sa malaking bag. Tinadjust na rin kasi ng kapatid ko kasi binisita niya ito. Pati nga yung natatakpan ko ng trapal ay kinayas din nila. Unti na lang yung natira. Mabuti nga ay may natirang watermelon at mga talong. Sobrang na-disappoint nga ako kasi hindi ko nga alam kung anong klaseng manok ba sila. Kahit may takip na nga ay talagang tinatanggal nila ito. Inimulan ko na rin nga palang humukay. Ilagay nga ito sa mga bag dyan. Kung makikita nyo nga ay may unti pang tubig dahil umulan nga ng malakas dyan. Hindi pa nga ako nakakapaghukay para pang dumping nga dyan sa may lupa. Paano ba naman galing talaga yung tubig dyan sa Danawan? Kaya nga kahit yung flat ko ay puno talaga ng tubig yung tabi. Pangalawang bag na nga pala yung mapupuno ko dyan. Palang mga bag na ginamit ko ay dun yung sa binili kong mga bigas. Mabuti na lang nga at hindi na itapon ng kapatid ko. At sinabihan ko nga si Abby kunin yung itak sa loob ng bahay pero tingnan nyo yung ginawa, 'di ba? Ang galing. Sobrang busy nga ako ng mga araw na yan. Gusto ko na talagang malipat yung mga gulay. Sobrang naaawa na nga ako dun sa ibang natira. Kung makikita nyo, sobrang lalaki na talaga ng mga radish dyan. Awan ko ba kung bakit paborito ng mga manok na kainin at kayasin yan? Kaya naman talaga ang solusyon ay bilhan talaga ng panibagong net para dun sa may butas talaga dito. Inulang kasi ako dun sa mga fish net na nabili ko. Kailangan pa ng 15 meters. Kaya ngayong week nga ay bibili talaga ako kasi nasasayangan talaga ako dun sa mga nakain ng mga mabuti nga at marami pa talaga akong nakuhang mga radish dyan. Sana nga itumubo pa sila lahat kahit malalaki na ko na silang nailipat. Tatabunan ko na rin nga pala yung flat na yan kasi nga laging inaabot ng tubig. At yung mga natira ngang watermelon at mga talong, isasabit ko na lang nga sila dun sa may climbing net ko dun sa may pagapangan nga dun sa kalabasa. Mabuti nga at hindi busy si Abby. Hindi nga ako nahirapan mag-set up ng camera kasi andyan siya. Tingnan nyo rin yung mga sitaw, sobrang haba na at gumagapang na. Sobrang nakakatuwa talagang tingnan sila lalo't lumalaki na yung mga gulay na tanim mo. Umaasa nga ako na after ilang months, makakuha na rin tayo ng gulay dyan at may pakita sa inyo. Alam ko rin na inaabangan nyo na bumunga na sila. At siya nga pala, yung mga nakikita nyong tubig dyan, hayaan nyo at papadampingan ko talaga yun ng lupa na. Nag-worry ako, hindi naman bumabaha talaga dyan, pero kapag umuulan, nalalagyan siya ng tubig kasi unting mababa dyan kasi pinagkukunan talaga yan ng mga lupa noon. Gumawa na rin pala ako ng panibagong flat para dun sa mga bagong pinunla kong buto. Yung iba nga ay naging malnourished na rin dahil nga dyan sa tubig, naabot sila lahat. At itatabi ko lang nga pala sila dyan pagkatapos ko. Susubukan ko na rin yung lagyan ng fertilizer yan para madaling tumaba sila. Lagi kasi dito umuulan kaya hindi ko talaga sila matingnan-tingnan. Sinabi ko rin nga pala yan sa kapatid ko sa nangyari dyan, nasayang nga rin siya. At ipapakita ko nga pala sa inyo ang view ko dyan sa maghapon kapag mainit. Sobrang ganda, diba? Andun nga pala sa dulo yung ginawa kong panibagong flat. Tingnan nyo talaga yung araw. Dyan ako na-amaze at yung paligid sobrang ganda. Ang dami ng mga gulay at ang gigreen na. At sobrang lalaki na rin ng kalabasa, okra at ng mga kangkong. Diyan ko nga balak isabit yung mga watermelon at talong sa may climbing